Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So ito naman po tayo sa issue kung saan nga po plano na pong ibenta yung bahay po ni Pangulong Duterte dun sa Davao. Siyempre, alam naman natin na magastos po talaga yung nangyayari ngayon kay Pangulong Duterte dahil kailangan po mag-travel ng kanyang pamilya para lang mabisita siya ron, masamahan siya ron dahil nga medyo nahihirapan na po si Pangulong Duterte dahil nga sa edad niya. At the same time, siyempre, yung, alam niyo yung ano niya, yung hindi siya mapakali ng walang ginagawa. So dahil doon nga sa detention, hindi naman detention siya, sabihin na doon sa kanyang kwarto doon sa Dahig, sa ICC, medyo limited lang yung kanyang ginagawa. Kaya medyo nahihirapan si Pangulong Duterte. Kaya bukod sa financial, kailangan talaga nila ng additional na funds para, alam niyo yun, malibang ng kaunti si Pangulong Duterte. At naging issue na rin po ngayon yung planong ibenta nga po yung bahay niya doon sa Davao. So ito po yung naging reaksyon ni Boss Dada tungkol dito sa issue na to. So panoorin natin. Yung sa house for sale. Ayan po, kagabi marami po tayong mga naging ano rito, marami tayong mga nakasagutan dito. Sinasabi nila, may niyan. Sino ba? O sige, ganito na lang. O ganito na lang Ganito na lang, itong bahay na ito ay nakapangalan na or kasi nga si Pangulong Duterte matanda na. So yung mga properties hinati-hati na rin naman na. At saka mahal naman talaga nito yung anak niyang si Kitty Duterte. O sige, itong bahay na to nakapangalan kay Kitty Duterte. Okay na yon. Oo, itong bahay na to nakapangalan kay Kitty Duterte. Oo, pero itong number na nakalagay dyan sa for sale na yan, hindi yan number ni Kitty Duterte. Number yan nung nanay. Okay? At sinabi nga nung nanay sa kanyang interview sa Bombo Radio Davao na siya po ay nalulungkot pag pumupunta daw siya dito. Wala daw po yung amo, puros katulong lang daw yung nandiyan. Kaya ibinebenta niya na. O sige, pag ibinenta mo yan, kasi nandiyan yung mga katulong, nandiyan yung mga security team. So pag binenta mo yan, saan natitira yung katulong, security team? Di wala na. At saka ibibenta mo yan dahil lang nalulungkot ka? Unang-una sa lahat, hindi mo man bahay yan. Bahay yan ni Kitty. Unless si Kitty mismo nagsabi na ibenta na yan. Pero I believe si Kitty hindi niya ibibenta to. Iconic tong bahay na to. Tsaka, kailangan ba ni Kitty ng pera? Ang dami-daming pera nung bata na yun, di ba? Kita mo yung mga Hermes niya, yung mga mamahaling gamit niya, mga diamante niya. Kasi nga may trabaho yung bata. Meron yung batang mga endorsement, di ba? So hindi kailangan ng pera nun. Ba't binibenta? Di ba? Yun. Kaya nga yun yung inaano natin na bagamat itong bahay na to ay nakapangalan kay Kitty. Nagre-request tayo, Ma'am Kitty, wag mo naman benta tong bahay na to. Alam ko sa iyo yan. Wala naman kaming pakialam. Pero maganda, wag mo na ibenta. Kasi mahal yan ng taong bayan. Mahal mo tatay mo, di ba? Tatay mo, buhay pa naman. Tsaka yung tatay mo, nagre-request tayo, bring him home. Bring him. Paano daw bring him home? Wala na siyang bahay. Marami pa naman bahay. May bahay si Pulong, si Baste, may bahay pa naman si Inday, may bahay din naman si Kitty. Pwede naman nilang kunin yung tatay. Pero gusto ng tatay niyo dito tumira eh. Bigyan na natin to sa kanya. Tsaka talagang very iconic ito eh. Alam mo, ang dami kong mga subscriber na sasabi na ko, uwi pa naman kami, tapos pupunta ako diyan, papapicture ako. Kasi monumento na nga ito. Actually, mas marami pa nagpa-picture dito kaysa sa monumento ni Ninoy Aquino eh. Tsaka sa monumento ni sino ba may monumento? Basta sa mga monumento na may mga monumento, pinakamarami na nagpa-picture dito sa bahay na to. Iconic kasi ito. Kaya ayaw natin mabenta. Gusto sa atin nga maging museum to eh. Lahat ng mga ginagamit ni PRD na kulambo, ganyan yung mga t-shirt niyang butas-butas. Maganda ma-showcase dito eh. Maganda yun. Para talagang ma-preserve ito. Maganda nga sasabihin ni Pulong dito sa balitang ito. Itong bahay na ito ay hindi na nga sa amin. Itong bahay na to ay sa mga taga Davao na. Dahil ito ay simbolo ng isang leader na hindi nagnakaw sa taong bayan, di ba? Alam niyo
maganda yung punto rito ni Boss Dada tungkol dito sa plano ng ibenta itong bahay ni Pangulong Duterte. Ito yung bahay kung saan siya tumitira kapag siya bumabalik ng Davao galing ng Maynila sa Malacanang. So dito siya natutulog. Kaya nga sinasabi rito ni Boss Dada na iconic itong bahay na to. Kasi parang ito yung naging simbolo na nagtrabaho ng maayos si Pangulong Duterte at hindi nangurat. Bakit natin nasabi yun? Ikumpara mo itong bahay ni Pangulong Duterte sa mga nagdaang presidente. Di ba? Ito, makikita nyo talaga napakasimple ng bahay na hindi mo masasabing mansyon. Hindi katulad ng mga nagdaang presidente, kahit ng mga senador congressman, mayor. Ikumpara mo sa bahay ni Pangulong Duterte, napakalayo, napakasimple. At talagang may kukumpret, masasabi mong hindi naging corrupt itong si Pangulong Duterte. Kaya itong mga Duterte supporter nangihinayang kung sakasakaling matuloy na maibenta itong bahay ni Pangulong Duterte. Pero sabi naman ni Ma'am Hanilet, ibibenta yung bahay sa highest bidder. So ibig sabihin, naghahanap sila ng source of income, source of funds para matustusan yung mga pangangailangan ni Pangulong Duterte, especially ng family niya. Although sabi nga ni Boss Dada dito, may mga pera naman itong sila Kitty, itong si Hanilet. So pero lahat yan puro palabas. At magkano ang pamasahe nila kung every month, ganyan. So, hindi natin maiisip, hindi natin kumbaga di rin natin masisisi yung pamilya ni Pangulong Duterte, especially yung kay Ma'am Hanilet dahil nga siyempre iba pa rin yung may ginagastusan sila. Siyempre iniisip din yan yung future ng anak nila, siyempre nagbabudget yan. So makikita nila na medyo lumalaki yung gastos nila at kailangan nila ng source of funds para masustain yung pagpunta doon kay Pangulong Duterte. Although may negosyo sila, pero siyempre, kung hindi naman masyado nila na-manage ngayon dahil nga very busy sila sa pagpunta doon sa dahig para asikasuhin si Pangulong Duterte, talagang kahit paano, sasagit sa isip nila na what if ibenta na natin yung bahay dahil nga hindi naman napapakinabangan at medyo malaki na rin yung ginagastos nila. Although, tumutulong naman malamang ito sila Vice President Sara Duterte. Pero, siyempre, iba pa rin kasi yung kay Hanilet. Ayaw niyang humingi ng tulong sa side ni Pangulong Duterte. Siyempre, sa mga anak, dun sa ex-wife niya, dun sa mga girlfriend niya, di ba? So, hindi rin natin pwedeng kumbaga hindi natin masisisi rin itong si Ma'am Hanilet. At malamang nag-usap na rin naman si Kitty tsaka yung nanay niya tungkol dito sa plano nga ng pagbenta nito sa bahay ni Pangulong Duterte. Pero yun nga, iconic nga yung bahay, simbolo yan ng pagiging simple at pagiging trabahante ng mga Pilipino itong si Pangulong Duterte. Kaya maraming nangihinayang talaga sakasakaling na maibenta itong bahay ni Pangulong Duterte. So, tuloy natin. I believe si Kitty, I believe si Kitty, well off naman yan. May pera naman yan. I don't think na she's in need of money para maibenta to. Kung nalulungkot lang kayo, na pag nagpupunta kayo dito, walang tao, wag na kayo magpunta para hindi kayo malungkot. Pabayaan nyo na yan dyan, di ba? Pwede ba yon? Tama naman, di ba? Kasi kaya daw binibenta yan ng nanay niya kasi nga daw pagpupunta dyan nalulungkot kasi puro daw CCTV, hanggang CR daw may CCTV. Tapos wala na nga yung mga amo. So hopeful tayo na itong kasi buong Pilipinas pati sa ibang bansa yung mga Pilipino nananawagan at nananalangin makauwi si Pangulong Duterte. Kaya sana itong bahay na to pag uwi niya kung ano yung itsura nung iniwan niya, ganun pa rin itsura na uwian niya. Yun lang naman. So nagsalita na si Pulong. At ito po ang balita. Ito po ang balita kasi isang linggo mahigit na wala pong bisita si Pangulong Duterte sa ICC dahil nagkaroon po ng NATO meeting.
Oo, yung mga world leaders, so walang nakapasok sa kanyang detention facility. Ngayong araw lang na ito nagkaroon ng dalaw, which is si Pulong yung ngayon doon, naka-istasyon ngayon doon. Ngayon, ito yung unang-una na ibinalita ni Pulong sa tatay niya. Oy, psst, yung bahay mo, binibenta na. Ha? Ba't binibenta? Oh, kilala pa naman natin. Siyempre, bahay niya yan. Mahal na mahal nga niya. May mga bahay pa namang iba. Sila PRD. May bahay sila sa Maynila. May bahay naman si Hinday, si Pulong. Siyan. May mga bahay pa sila. At saka, may bahay din naman si Kitty. Pwede rin naman siya doon. Pero dito talaga siya umuwi. At saka, ang alam natin, sabi-sabi rin ng mga tao rito, wala raw talagang kasama si Pangulong Duterte dyan. Hindi naman daw dyan umuwi yung mag-ina. Oo. Hindi daw dyan umuwi yung mag-ina. Nakita niyo yung malaking bahay na di ba sa TikTok? Si PRD nasa upuan tapos nanonood pa tapos tinatawag siya ni Kitty, "Oy, matulog na tayo. Matulog na tayo." Yun, bahay daw yun ng mag-ina, malaking bahay yun. O, yun ang bahay ng mag-ina. Ito, bahay talaga to ni PRD. Pwede naman silang tumira dyan kung gusto nila. Pero hindi sila dyan nakatira. Si PRD lang talaga nakatira dyan. Kasama ni PRD yung mga PSG niya, yung mga katulong nila, kasambahay nila, kasama nila dyan. O, kaya nga, yun, sabi nga, kung ang reason lang ng pagbenta nito is nalulungkot kayo pag nagpupunta kayo dyan, huwag na kayo magpunta. O, bayaan nyo na yan dyan, doon na lang kayo sa bahay nyo malaki. O, pakinggan nito itong balitang ito. Nagsalita na si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng issue ng kanyang tirahan sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Ito'y matapos kumalat ang mga balita sa social media na for sale daw ang nasabing property. Narito ang ulat ni MJ Mondihar. Naging laman ng usapan sa social media ang larawan ng bahay na ito na may berdeng gate na may karatulang for sale. Ang bahay na yan ang matagal ng tahanan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Doña Luisa Subdivision sa Davao City. Maraming netizens na naghayag ng panghihinayang lalo na't humaharap si Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court at pansamantalang nasa kustudiya ng ICC ang dating Pangulo. Ayon sa panganay niyang anak na si Congressman Paulo Duterte, nalaman na ni FPRD ang issue kahit nasa kustudiya ng ICC. Og ibaligya batong balay sa among lula sa dili daw to ibaligya di sa musugot. Ayon pa kay Congressman Duterte, mahalaga sa kanilang pamilya ang nasabing bahay dahil ito raw ang kauna-unahang property ng kanilang ama. So ng imong balay diya sa Doña Luisa ibaligya ba nitubag raman siya nganong nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay unya si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay dako daw. Oh, yun binanggit pa si Hanilet. Kasi Hanilet na nagbibenta eh. O, ang may-ari kasi niyan, yung bata, si Kitty. Pero si Hanilet nagbibenta. O, sabi nga ni PRD, ba't niya binibenta yung bahay ko? May sarili naman siyang bahay. Malaki naman yung bahay nila. Bakit di yung ibenta nila? Ba't yung bahay ko binibenta? Kung kailangan ng pera, ibenta nyo yung bahay nyo. Yung bahay ko binibenta nyo eh. Nandito pa ako, buhay pa ako, lumalaban pa ako. Diba? Gusto ko pa nga makauwi sa Pilipinas, makikipagbakbakan pa ako dito sa ICC sa katalinuhan eh. Diba? Tapos parang, alam mo yun, ang pangit kasi talaga na buhay pa yung may-ari, binibenta mo na. Yung mga nagagalit dyan na, oy, wala kang pakialam, boss dada. Putangin na nyo, anong wala kang pakialam? Benta ko yung mga bahay nyo, gusto nyo? Mga gago kayo ah. Channel ko to eh, wala kayong pakialam. Pag kung gusto nyo magkapakaialamanan tayo, putangin na nyo, ibigay nyo sa akin mga titulo ng bahay nyo, benta ko yan. Kung tingnan ko kung di rin kayo magalit, putangin na mo, boss dada, at binibenta mo yung bahay ko. O putang, ipinibenta nga itong bahay ni PRD, bukas buhay pa siya eh. Hindi kayo nagagalit eh. Benta ko yung bahay nyo, makita nyo. Pag yung mga magagalit sa akin, ilagay nyo yung mga address nyo dyan. Ilagay nyo yung mga address nyo, pupuntahan ko kayo, nanakawin ko yung mga panty nyo. Bibenta ko sa Baklaran, matutuwa kayo niyan? Boss dada, puta, binenta mo yung panty ko, hindi pa ka nalalaban yan. Ayun na nga, hindi ba lagi kayo may dahilan, si Pangulong Duterte, ayaw niyang ibenta yung bahay niya, bahay ko yan eh. Minano ko pa yung sa nanay ko eh. Tsaka, nabili ko nga yung katabing bahay sa kapatid ko yan, nabili ko nga yan eh. Sarili kong pera yung ginamit ko dyan eh. Pinamana ko yan sa inyo, pag namatay ako, sa kanyo na ibenta.
Dito may punto naman si Boss Data tungkol dito sa side ni Pangulong Duterte nga kung bakit ayaw niya ibenta yung bahay niya. Kasi nga, unang-una may sentimental value. Dahil nga galing pa yun sa mga magulang niya. Tapos ilang taon na si Pangulong Duterte. So, siya na yung nag-manage. So, almost ano na siguro, 100 years na yung bahay na yun. Kaya talagang hindi kaagad matatanggap yan ni Pangulong Duterte. At nakukuha rin naman ni Pangulong Duterte yung simpatya ng mga supporter niya na dahil nga iconic yung bahay. Diba? Yun yung pinakasimbolo ng pagiging hindi corrupt ng mga Duterte dun sa bahay ni Pangulong Duterte ngayon. Kasi yun talaga yung lagi niyang inuupian. At the same time, buhay pa si Pangulong Duterte. Kaya parang kahit papano, kahit sabihin natin hindi na sa kanya nakapangalan yung titulo, meron pa rin siyang say kasi sa kanya nang galing yung bahay. Kaya siya yung unang tututol na ayaw niya ibenta yung bahay. Siyempre, yung mga supporter, yun din yung magiging stand nila. Buhay pa ako, putay na, binibenta nyo na. Pag uwi ko, saan ako titira? Sa kalsada. Hindi naman ganun sabi ni PRD. Ako lang yun, palamura ko. Oo, so yun nga sinasabi dito ni Pulong. Anong sabi ni Pulong? Yun ang pinakauna niyang bahay. Ayan, sumagot siya. Bakit daw ibibenta? Ayan, sinabi daw niya, yung bahay mo sa Doña Luisa, binibenta ba? Ibebenta ba? Tinanong niya pa nga kasi bakit binibenta ni Hanilet? Meron mo bang basbas yun? Bibenta ba? Sabi niya, ha? Ba't bibenta? Ito, ulitin natin, Ang imong balay diya sa Doña Luisa ay baligya ba? Nitubag naman siya nga baligya ba daw nga mo daw na yung pinakauna niyang balay. Unya si Hanilet na mo daw kaugaling mong balay. Dako daw. So mo to yung tubag. So di daw niya pabaligya. Di daw pala pabaligya. Di na pabaligya. Hindi ba? So ayaw ni tatay. Ayaw ni Pulong. Ayaw ni Basti. Pinunit ni Basti yan eh. Yan yung house and lot for rent eh. Pinunit niyan ganun. Ayaw ko niyan. Amin yan eh. Hindi ba? Sige na. Sinabi ko talaga yun. Marami naman nakakita sa kanya. Tumigil nga kayo. Sabihin mo, ikaw talaga boss dadan. Sinichismis si Basti. Marami nakakita sa kanya. Tinira niya yung for sale. Kaya lang hindi nga lang yan si Basti yung yung pa-post niya pa, hindi yun. Pero marami nakakita. Yung nakakita kapitbahay niya, kakilala ko, klase ko yun. Sabi niya, pinulit, nakita ko kanina madaling araw. Galit naman, tarantado ka talaga. Putangin na ka talaga, boss Dada. Wala talaga lihim na hindi nabubunyag sa'yo. Kadaldal mo talaga eh. So yun nga. So tumututol po yung mga anak ni Pangulong Duterte na maibenta yung bahay. Pero medyo medyo pag-uusapan pa nila once na bumisita nga doon si Ma'am Hanilet, malamang pag-uusapan nila yan kasi talagang hindi talaga papayag si Pangulong Duterte na maibenta yan dahil una buhay pa siya. So antayin natin kung ano yung magiging final decision diyan sa planong pagbenta ng iconic na bahay ni Pangulong Duterte. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.